What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video, nandito tayo sa farm ulit dahil tinitingnan ko kung ano yung mga may plano kasi dito. So kung naka-follow kayo sa Facebook ko, no, ako doon. Post ako doon na nagse-searching ako ng business partner. So ayun, no, naisip ko lang, no, kasi nung isang araw parang nagising na lang ako at parang ang tingin ko ay nababagalan ako sa progress ng ating pagpa-farm. At ang nagiging problema ko lang kasi dito, ayan, kung nakikita nyo naman, meron pa tayong pwedeng gamiting lupa dyan. Saka dito, malaki pa to talaga actually, mga kalahati, wala pa nga sa kalahati yung nagagamit natin. So ayun, hindi ko kasi kayang hindi ko kaya mag-finance talaga dito na para mapalaki natin ng biglaan o mabilisan, kasi nga alam nyo naman yung sinusweldo ko hindi naman ganun kalaki. Tapos yung shop natin hindi naman ganun kalaki. Yung kita natin dito sa farm hindi naman ganun kalakihan. At syempre kailangan ko rin i-support yung yung family ko, syempre yung priorities natin na kailangan bilhin, kailangan bayarang mga bills. Doon na pupunta halos lahat nung mga kinikita natin. So hindi ako makapag pondo ng malaki-laki. So yun nga, naghanap na ako doon sa Facebook. At yun, may mga nag-message sa akin, pero isa lang yung nakausap ko talaga na maayos-ayos. At ayun, si Sir Matthew, kung maalala nyo Sir Matthew, nagpunta siya doon sa shop natin at bumili siya sa atin ng gapis noon. At kung maalala nyo ay nagbigay pa siya sa atin nung ating pizza. At ayun, nakausap ko siya at madali siya kausap actually. hindi wala nang masyadong keme-keme. Nag-okay siya agad at sinabi ko lang yung plano, sinabi ko lang yung hindi pa actually yung totoong plano, yung idea ko pa lang. Nag-okay na siya agad at willing na siya mag-finance at willing na siya maging partner ko. Actually hindi to hindi to investment, hindi naman investment yung talagang kinukuha ko sa kanya. Partnership yun. Kung ano yung gusto niya, kung may gusto siya, may idea siya. Hati kami dito, 50-50 ang hatian namin sa profit. Pero sa simula kailangan ko ng finance. So ang sagot ko dito ay yung lupa, yung marketing at yung idea at yung pag-aalaga. Sagot ko yun. Tapos sa kanya, dun siya papasok dahil kailangan ko ng pondo. So doon kami mag-start. At yun nga, sana kung magtagumpay yung unang batch na kukunin namin, ayun, lumago siya at ayun nga, magkaroon na kami ng talagang partnership na alam mo yun, yung dalawang idea na yung pumapasok ko. Dalawang tao na yung nag-iisip. Mahirap kasi yung ako lang, di ba? Maganda yung may ibang may ibang idea rin na pumapasok. At yun nga, baka mas mas okay yun yung ganon. So yun, ang pinakaplano talaga namin ay mag-expand. So itong bako dito isasagad ko na siguro doon. Or may space pa dito na malaki pa yun yung mga manok. Tapos dito yung mga ibang tabs natin. So 20 tabs na ganito yung unang gagawin. Tapos 20 strains na gapi yung una naming ilalatag dito. So mag-set tayo dito ng mga tabs na mga 20 pieces. So medyo mahaba yun, no? Kasi ito 4 pieces lang yan, wala pang 10. So mahaba-haba yung gagawin natin. At abangan nyo na lang guys kung paano natin bubuin yun. At ipapakita ko naman sa inyo lahat ng kaganapan dito. At ayun, abangan nyo na lang guys. At ayun, so ngayon maghahanap ako ng mga pwede kong kunin. At pwede nating i-harvest dito. Tapos yun nga, tinignan ko na rin yung lugar kung nagpaalam na rin ako sa parents ko kung pwede. Wala namang problema. So ayun, ito na lang ang gagawin natin ngayon. At manguha tayo ng mga isda. Checkin natin yung mga isda natin dito. So ayun, update ko lang kayo doon sa ginawa natin noong nakaraan. Dahil kung maalala nyo, naglagay tayo dito ng mga albino koi guppies. So yung mga albino koi guppy na nilagay ko na mga fry, lumaki agad. Abilis talaga pag ganito. Parang isang linggo lang tayo dito na wala. Ayan. At naglalaki na agad sila. Tapos busy yung mga natin, yung mga breeders natin, yan, busy mag-breed. May isang female pa tayo doon na malaki. Tapos yung ito, may pinagtutulungan yung isang male dyan. Tapos yung isang female natin na malaki doon, naka-steady lang dyan. Hindi ko alam ang mga anak na yan. So wala pa ako nakikita bagong fry ngayon, pero expect ko next punta ko dito, siguro meron na yan. Tapos nilagay nga namin yung mga crayfish dito. Bali ang mangyayari dito, nasa ilalim yung crayfish, nasa ibabaw yung mga guppies. Pwede naman talaga yun, no? Para masulit natin yung yung space. So ang bilis din lumaki ng crayfish. Try natin humuli ng isa. Yung sana ayun, ang laki. Ang laki na agad na uli natin. Ayan, halos di na siya kasya doon sa sa tube. At ang problema ko, wala tayong hawakan dahil masakit na to Paano nga ako dyan? Distant, hindi, hawakan to. Doon, hindi ito. Ito yun, ilalagay ko to doon. Itawag mo yan. Ayan, tawag natin. Connected yan. Ayaw ko, gagawin. Hindi ko kasi mahawakan ang laki na niya.
Sobrang laki na niyan guys, kasi natatakot na ako masipit. So ganito kalalaki na yung mga crayfish natin. Naglakihan na at inaabot niya ako. At ayan na nga, inaabot niya ako guys. Ayan. Baka ako abot. Baka ikaw ang abutin. At male to male. So ibabalik na natin siya. Mga ganito kalalaki na, binibenta ko pa rin ng 50 pesos ang isa niyan. Paala na kayong ayaw nyo pa rin bumili, malalaki na to. So kukuha tayo ng ano, kuha tayo ng marami. Mga 10 siguro, tapos 50 pesos lang, ang lalaki na niyan guys. Marami akong crayfish kasi at wala naman ano. Nasaan na yun? Naulog na ba? So yun, wala masyado kasing market dito. Hindi ko alam mahina ako magbenta ng crayfish. Laki no, ayun o. So yun o. Kasi ilalim ng dahon. So meron ako dito, tapos meron pa daw mga natira ditong malalaki din. At binibenta ko yan ng 50 pa rin ang isa. Dito kasi galing yan eh. 50 ang isa. Ayun o. Oh. Yan, 50 ang isa. Tapos meron pa tayong mga sumunod pang batch dyan. Ito malalaki na to. Ay, hindi, mas malaki pala yun. Ito na yung sumunod eh, pero malalaki na rin kasi visible na rin siya oh. Kasama niya naman yung ating mga ano, HB white, HB pastel. Tapos yan, may mga crayfish tayo dyan. 50 lang ang isa guys. Baka may gustong mag-start sa inyo mag crayfish na walang pambili ng malalaki. Ayan, meron tayong mga ganito muna pang simula. 50 pesos lang ang isa. Ayan, mga 1 to 2 inch na itong mga to. Ayan, tapos bluegrass. Ayan, meron tayong mga bluegrass dito. May nakikita ang mga red wash. May red wash na konti. Ayan o, mga fry natin. Tapos may mga crayfish din dito. Ayan o, ganun kalalaki na rin. Ang lalaki na rin pala. Ang dami nating crayfish ha. So mamaya may tumatalon. So yun, marami tayong crayfish. At mag-isa na ako ngayon dito, pero mukhang di na ako matutuloy. Ito, kumonti na lang yung ating ano, chili red balloon platy. Hindi ko alam kung makakuha ko niyan mamaya. So, may chili red balloon platy rin tayo dito. Ay, may namatay na ano. May namatay na breeder size. Ayan. Tapos yung mga guppies natin, kuha tayo niyan mamaya. Ito makuha natin. Ito mga albino full platinum. Dumami na rin to eh. Ayan, dumami na. Albino full platinum, malinaw. Ayan, may mga fry, may mga juby. Tapos yung pinaka breeder natin nandiyan pa rin. Hindi pa rin ako kukuha siguro nito. Wala akong lalagyan sa ano eh, sa shop eh. Ito yung ating mga ano, red HB red, rose tail. Medyo brown lang yung kulay ng tubig, pero nakita natin yung mga fry. Eh naglalango yan yung mga fry. Yung mangat yung breeder. Medyo brown lang yung tubig. So hindi pa tayo makakuha dito dahil fry to. Yun, baka makakuha tayo ng mga ano, EBM, green cobalt. Yan. Dito yung plano, hindi ko alam kung dito ko pwede ilagay eh. Parang dito mas maganda ilagay pa ganun. Yung ating bagong ilalatag na ano, na mga tubs. Tapos ito AFR, puro fry. AFR din to, puro fry. Wala pa pala akong makukuha dito. Mga juby natin, juby pa rin. Medyo maliit pa yung juby natin. Hindi muna ako kukuha niyan. Dito baka kumuha ako kasi ang dami na nitong ating ano, ano matawag dito? RDSS. Yan, may mga nakita malalaki. So ito yung bala kong kunin ngayon, RDSS. Pakita ko sa inyo mamaya yung mga kukunin natin, mga gapi. Yan, dito yung malalaki. Diba? Hindi nyo makita. Tapos may mga fry na rin siya kaya pwede natin bawasan. Yung blue grass natin dito na dalawa, hindi pa dumami ulit. Pero nandiyan pa naman yung isang pair. So malamang ang makuha ko itong RDSS tsaka itong ano natin, tuxedo koi. Yan yung mga pwede natin kunin. So yan, kuha na tayo. Duwag pa dito. So, baka linisin ko na lang to. Baka paganyan dito pwede na yung ano, tab natin. Kasi pag nag-expand tayo doon, hanggang doon kasi yan eh. Doon sa may mga lupa na yun. Eh kailangan natin mag-expand din, mag-extend ng ano ng tawag dyan, bakod. Kasi yung bakod na yan, ginawa yan para sa mga hayop na hindi makapasok dito. Yung mga kagaya ng aso, yung mga ganun, may mga ganyan eh. Mga manok
na hindi naman taga dito, pumapasok kasi kaya nilagyan ni Papa niyan. Pero yung pinaka-backwood niyan eh nandun pa sa labas talaga, malaki-laki pa to. So yun, so, ano nyo na lang, abangan nyo na lang yung gagawin natin dito sa part na yan. Kuha muna tayo mga isda. So yun mga kasang, ito lang yung mga kinuha natin do. Bali 4 na plastic lang yan. At konti lang kasi yung iba, maliliit pa. So kumuha ako ng madaming Tuxedo Koi Gapi. Wala na ko ilan yan. Tapos kumuha rin ako ng maraming EBM. Tapos 2 pair lang ang nakuha ko nitong Blue Panda kasi konti lang yung female. Tapos 3 pares lang nitong ano ba tawag dito? Red Dragon Snake Skin. Yan, 3 pares lang yan. Magagandang klase to guys. So ayan lang yung kinuha natin. Konti lang para masulit lang natin yung punta tsaka yung pinanggas natin. Kaya mabawi natin. So yun mga kasang, maabangan nyo na lang yung mga susunod na mangyayari dito. Sa mga di pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe na kayo. Sa Facebook, follow din kayo sa Hendrix Backyard TV. At ayun, tapusin ko na ang video na to dahil baka umulan na. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.